Yan, harvest namin ngayong hapon ng itlog ni Pogi. Yan, no? Brush pa rin, flowing water lang. Yun lang yung aming ginagamit sa paglilinis ng itlog. Sa alcohol, di na kami gumagamit. Yan. So, yun na. Kasi nga, nalinisan naman. Ito naman yung ating mga darag. Yan, yung ibang darag natin naglimlim. Huwag natin silang istorbohin. Nakabigay na rin si Pogi ng ating mga feeds. Yan. Naubusan tayo ng Bipro 4000. Naubusan din tayo ng Galimax 21. Alam niyo ba yung ginamit natin? No? Basta no choice tayo, wala na akong mabilan. Dito ako sa Integra 4000. Yan. Okay din naman sa panglasa nila. Yun nga lang, based on my experience, mas maganda sa akin ang Bipro 4000 tsaka Galimax 21. No? Pili na kayo sa dalawang yun. State ako nung nakaraang araw, no? State ako parang 6 days na yung gamit natin ay Galimax 21. Meron akong nakitang itlog pa doon, may humabol pa. Pagtapos nilang kumain yan, yung iba, nangingitlog pa. Ganyan po kalakas mangitlog itong mga alagang manok natin. Yan, no? Napaka ganda ng ganitong setup. Sa akin lang dito ay saan ba yung mas maganda, no? Yan, pag-i-incubate ba na gamit yung incubator natin? Yan. Or natural brooding. Yan. So, ito, based lang naman to sa opinion natin. Yan. At based din po sa experience ko. Kaya hindi ako basta-basta nagpapalimlim ng ating mga alagang manok. Yan. Kung nagpapalimlim man ako, sa kakaunting breed lang, no? Hindi siya pwede sa maramihan. Yan. Dito sa Rhode Island Red, so itong mga, kapag malakas kasi mangitlog na manok, tiniting advantage ko yan. Kapag malakas mangitlog ang isang manok, hindi ko po yan pinapalimlim. Yan. Kasi nga, kapag nagpalimlim po tayo, matagal po, no, dadami ang manok natin. Yan, meron masasabi dyan, nagpapalimlim ka na nga, matagal pa dumami yung manok mo. Kapag nagpalimlim po tayo, 21 to 23 days, no, bago mapisa yung ating itlog. Yan. At aalagaan niya yan, no, yung mga sisiw na yon, yan, pwede niyo naman kunin kung gusto niyo. Yan. At pwede niyo ring alagaan, no? So 21 to 23 days na walang itlog yung mga naglilimlim na manok. Kapag naglilimlim ang manok kasi, nagsistop po yan sa pangingitlog, no? Kasi nga nasa brooding stage na siya. Yan. Yung ano naman, kapag pinabantayan nyo naman sa kanya kasi wala kayong brooder, yan, tatagal yan ng 1 month to 2 months sa pagbabantay ng kanyang sisiw. No? So, almost 3 months, no, walang production yung inyong manok kapag tayo po ay nagpapalimlim. Pero kapag nag-i-incubate tayo, lalo na sa Rhode Island Red, di natin sila pinapalimlim. May mga Rhode Island Red na naglilimlim, no? Siguro, out of 10, may isa, no? Yan, or out of 20, may isa or dalawa na pwede pong maglimlim, maging broody siya. Yan, no? Pero, tinitik advantage natin dahil nga malakas sila mangitlog. So, para hindi sila maglimlim, kunin natin yung itlog nila. Yan, no? Pero yung mga native chickens or yung mga Orient Lachamo, yan, no? Sila po ay naglilimlim, no? Pero hindi naman lahat din. Yan. Sabi ko nga sa inyo, kapag malakas mangitlog yung manok, hindi natin pinapalimlim yan. Yan. Sa darag, talagang broody sila, gusto nila ilimliman yung kanilang itlog, no? Kung wala man silang itlog, naglilimlim pa rin sila, nagiging broody sila. Yun yung napapansin ko. Same din po sa Shamo Giants natin. Yan. So, yun po yung diferensya, no? So, itong mga native chickens natin, naglilimlim po yan sila. Itong Shamo native natin. Purong Shamo yung papa, Shamo Giant yan. Yung mga babae naman ay huluan ng Bisaya. And bigyan natin kay Pogi, pahabol natin. Ito, kahit basahin lang to, kahit kinabrush yan, okay lang. Jay, may itlog pa. Oo. Yan, so dito sa lugar namin, mix yung lingwahe, no? Bisaya tsaka Ilonggo. Yan. Dito may napisa tayo dito. So, wag lang natin siya istorbohin, no? May dalawang chick na ng Shamo Giant yung nakalabas. Chinek ko yung tuka. Yan. Shamo Giant yung kanyang, yung kanyang comb. Yan. Kapag flat comb kasi yan, automatic injo gigante natin.
Yan. Ito, pinapalimlim ko yan. Hindi yan sa kanyang itlog, no? Siya, ano po yan, Huluan ng Bisaya po yung babae na yan. Yan, napakaganda po yan. Yan, no? May dalawang sisiw na dyan. So, out of 16 na itlog. Yan. Yung 16 na yon, kapag napilimlim tayo, no? Hindi naman lahat yan mapipisa. Expect tayo na merong madisgrasya. Ito, 16 to, yung itlog niya. Merong napisa na crack dyan, 2. Yan, kasi marami na yung 16. Pero depende din po yan kung magaling talaga yung inahin natin. Ito, unang limlim niya to, no? Since birth, hindi po yung nakapaglimlim. Ginamit ko lang siya, no? Kasi gusto kong subukan yung mga itlog ng Siamojan Indio Gigante sa kanya. No, mapalimlim. Yan. Kasi nga, yung kapag malalaking manok talaga, no? Like mga ganitong breed, yan, no? Kita nyo naman gano'ng katatangkad yan, gano'ng kalalaki, kahit bata pa. Dapat saktong 21 days. Yan. Kasi pag hindi po 21 days, lalabas yung kanyang puso, ang kanyang bituka. Yan, sa kanyang pusod. Yan. So, dapat sakto talaga para humilom agad yung sugat sa kanyang pusod. So, itong yung Jersey Giant naman, hindi siya required sa 21 days. Yan. Kahit 20 days, pwede na. Yan. So, paano natin ma-adjustan yung araw, no, na mapipisa sila? Yan. Sa temperature. Yan. Temperature natin, kapag 39 to 40 degrees Celsius, yan, itong tatlong ito, no, 39 degrees Celsius to. Itong tatlong incubator. Ito namang malaki, 40 degrees Celsius. Yan. Wag lang lumampas ng 41 degrees Celsius, mamamatay yung similya. Yan. Kapag malalaki kasi, yung purpose niyan, ilang ulit ko na to, na sinasabi, dito sa taas, mainit yan, nasa mga 39 yan. Yan. Pero kapag dito sa baba, 38.5 na lang, 38 na lang. No, ganun po yun, para sabay-sabay sila. Kapag 37.5, malaki yung incubator mo. Dito sa baba, mga 36 na lang yan. Ganyan po, no, yung pag-i-incubate natin. Pwede na lang yan kung sobrang lakas ng circulation ng hangin. Yan, ito naman yung nasa brooder natin, mga 150 eggs lang to. Yan, daming Jersey Giant dito at saka Rhode Island Red na showtime. Yan siya, mga giant natin. Papakita ko rin sa inyo yung nag-brood. Itong Jersey Giant, nag-brood din siya, pero hindi natin pinapasanay. Kinukuha agad namin yung itlog. Yan, meron tayo limang ano dito, 5 mga babae at isang broodcock. Yan. Yung isang broodcock natin, wala na. Na deads yun. Sa katandaan. Ito, mas kuya yung naiwan na mas kuya yan. Mas bata yung na deads. Pero mas malaki to. Yan. So, dito tayo, papakita ko rin sa inyo yung mga nabubrood na Siamojan Giant. Ito, yung Indio Gigante natin, hindi siya masyadong nabubrood. Maganda. Yan. Kaya, talagang kinukuha agad natin yung itlog. Mabilis lang siyang dumami. At syempre, mabilis lang din kumita. Yan. Ito, sample na nag-brood. Yan. Ito, hindi siya mahilig mag-brood, no? Pero, siguro, after mga 15 to 20 eggs, nagbo-brood na siya. Daming itlog. Yan. Pero pag pinalimlim natin yan, sa kanya yung 15 to 20 eggs, yung iba, ano na yun? Magiging baog na. Kasi matagal na yung pag-iimbak ng itlog, no? Yan. Kaya nga dito, every 5 days kami naglo-load. Kaya mas malaking tulong may incubator. At malaking tulong din po kapag meron kang nito, limlim. Ito, nabubrood ito. Yan, flat comb yan. Napakaganda. So, ganyan kaganda yung mga manok natin. Dito sa kabila, may white din tayo dito. Naglimlim din siya. Ito, katatapos lang po maglimlim, kanawayan. Pero walang itlog yan. Ito, walang itlog din po to. Yan, pero naglimlim. Ganyan yung ugali ng native chicken tsaka Siamojan Giant. Same lang sila ng ugali. Yan, yung ibang manok naman, Rhode Island Red tsaka Black Australorp, may nagbo-brood sa kanila. Pero pag hindi natin pinabantayan yung kanilang itlog, ano lang yan, 2 araw lang, balik na naman sa normal. No? Yan, magpapamate na naman sila sa mga lalaki. Ganyan lang po dali itong ating pagmamanok. Mabilis ng i-breed. Yan. Konting idea lang, makaka-breed ka na. Yan. Session lang dito sa YouTube channel natin. Dami kayong matutunan dito. Dahil nga, mga experience ko, sineshare ko po sa inyo. No? Yan. At sa mga gusto naman kumuha ng incubator, yan, tawag na po kayo kay Budix Incubator Maker. Yan, sa Facebook page nila.
doon, kumontak na po kayo. Sabihan nyo na, napanood nyo na kayo po naman ng chicken, yan, humingi na kayo ng discount. Napaganda po ng incubator niya at mura. Siya yung pinakamura dito at quality, kaya sa kanya ako bumili.